Huminto si Daniel sa tapat ng isang mataas at itim na gate na gawa sa bakal. Paulit-ulit niyang tiningnan ang nilukot na piraso ng papel sa kanyang kamay at ang numero ng bahay na nakaukit sa ginto sa pader. Hindi ito ang bahay na iniwan niya. Wala na ang lumang bakod na kawayan na siya mismo ang nagtayo bago siya umalis, papuntang abroad. Wala na ang maliit na hardin kung saan laging nagdidilig si Nanay Gloria tuwing umaga. Sa halip, isang dambuhalang mansyon na may 3 palapag ang nakatayo ngayon sa lupang kinalakihan niya. Ang mga ilaw mula sa malalaking chandelier ay tumatagos sa mga bintanang salamin na parang nanunuya sa kanya na nakatayo sa dilim. Biglang kumabog ng mabilis ang dibdib ni Daniel. Hindi ito tuwa, ito ay takot. Isang matinding takot na gumapang mula sa kanyang sikmura paakyat sa kanyang lalamunan. Saan galing ang perang pampatayo nito? Ang ipinapadala niya ay sapat lang para sa gamot ni nanay at konting ipon. At nasaan ang kanyang ina? Isang malakas na tugtog ang dumagundong mula sa loob. May kasiyahan, may party. Humakbang si Daniel palapit sa gate, hila-hila ang kanyang lumang duffel bag na puno ng alikabok ng ilang taong pagsasakripisyo. Akmang hahawakan niya ang doorbell nang biglang bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Isang gwardiya na nakauniforme ang humarang sa kanya. "Hep, hep, sir! Bawal po ang manghingi ng limos dito. May party si Ma'am Michelle. Bawal ang istorbo." Natigilan si Daniel. "Ma'am Michelle?" "Ako ang asawa ni Michelle." Garalgal ang boses ni Daniel, pilit na pinapakalma ang sarili. "Ako si Daniel. Papasukin mo ako." Tiningnan siya ng gwardiya mula ulo hanggang paa. Tiningnan ang kanyang kupas na t-shirt, ang sapatos niyang pudpod, at ang maitim niyang balat na sunog ng araw sa disyerto. Tumawa ito ng mahina. "Sir, lasing po ata kayo. Ang asawa ni Ma'am Michelle ay nasa abroad. Isa yung mayaman na sundalo. Hindi po kayo mukhang sundalo. Mukha kayong kargador. Umalis na po kayo bago ko patawagin ang mga pulis." Isang malakas na pagsara ng pinto ang sumagot sa kanya. Napakuyom ng kamao si Daniel. Gusto niyang wasakin ang gate. Gusto niyang sumigaw. Pero ang training niya bilang sundalo ang pumigil sa kanya. Kailangan niyang mag-isip. Kung ayaw siyang papasukin sa harap, dadaan siya sa kung saan siya laging dumadaan nung bata. Pa siya. Umikot si Daniel sa likod ng compound. Masukal ang damuhan dito, pero pamilyar sa kanya ang bawat puno. Mabilis niyang inakyat ang pader sa parteng natatakpan ng malaking puno ng mangga. Pagbagsak niya sa loob, agad siyang nagtago sa dilim ng mga halaman. Ang tanawin sa harap niya ay parang panaginip na naging bangungot. Sa garden na dati ay taniman lang ng gulay ni nanay. Meron ng malaking swimming pool na umiilaw. Sa gilid nito, may mahabang mesa na puno ng lechon, alak, at mga pagkaing hindi niya mabigkas ang pangalan. At doon, sa gitna ng tawanan, nakita niya si Michelle. Nakasuot ito ng pulang gown na kumikinangis sa ilalim ng mga ilaw. Ang kanyang leeg at braso ay puno ng alahas. Tumatawa ito habang nakikipag-cheers sa mga bisitang mukhang matapobre. Napakaganda niya, pero parang ibang tao ang tinitingnan ni Daniel. Wala na ang simpleng asawa na umiiyak noong hinatid siya sa airport. Ang nasa harap niya ay isang reyna sa sarili niyang kaharian. Pero nasaan si Nanay Gloria? Inikot ni Daniel ang kanyang paningin. Wala sa mga bisita ang kanyang ina. Imposibleng nasa kwarto ito sa taas dahil rinig na rinig ang ingay ng bass ng sound system. Hindi makakatulog si nanay sa ganitong ingay, lalo na't hikaon ito. Biglang may narinig siyang kaluskos. Hindi galing sa party, kundi galing sa dulong bahagi ng bakuran sa may lumang bodega ng mga sirang gamit. Napalingon si Daniel. Ang bodega na yon ay halos giba na. Ang yero ay kinakalawang at ang dingding na kahoy ay inaanay na. Isang mahina at tuyot na ubo. Nanigas si Daniel. Kilala niya ang ubo na yon.
Ilang gabi niyang binantayan ang tunog na yon nung bata pa siya. Dahan-dahan, parang may mabigat na kadena sa kanyang mga paa, lumapit si Daniel sa bodega. Habang papalapit siya, mas lumalakas ang amoy. Hindi amoy ng lechon o mamahaling pabango, kundi amoy ng ihi, amag, at nabubulok na basura. Nakakadenado ang pinto ng bodega mula sa labas. Nanginig ang mga kamay ni Daniel. Kumuha siya ng isang malaking bato sa paanan niya. Sa sobrang galit at adrenaline, halos hindi niya maramdaman ang bigat nito. Isang malakas na hampas. Klang! Umalingaw-ngaw ang tunog ng bakal na tumama sa kalawangin na kandado. Buti na lang at malakas ang tugtog sa mansyon, kaya walang nakarinig sa kanya. Isa pang hampas, at isa pa, hanggang sa bumigay ang luma at marupok na kandado. Hinila ni Daniel ang pinto. Gumawa ito ng nakakangingilong tunog. Agad na sumalubong sa kanya ang masangsang na amoy, halu-halong amoy ng lumang damit, dumi ng tao, at panis na pagkain. Napahawak si Daniel sa kanyang ilong. Halos masuka siya. Paano nagkaroon ng ganitong lugar sa loob ng kanyang tahanan? Sino yan? Isang mahina at nanginginig na boses ang nanggaling sa dilim. Michelle, pasensya na. Hindi ko sinasadyang mabasag ang baso kanina. Huwag mo na akong saktan. Parang pinipiga ang puso ni Daniel. Ang boses na yon, basag, paos, at puno ng takot. Binuksan niya ang flashlight ng kanyang cellphone. Ang liwanag ay tumama sa isang sulok ng bodega. Napaluhod si Daniel sa kanyang nakita. Sa ibabaw ng isang manipis at punit-punit na banig, nakaupo ang kanyang ina. Si Nanay Gloria. Pero hindi ito ang Nanay Gloria na kilala niya. Ang babaeng nasa harap niya ay butot balat. Ang puti niyang buhok ay sabog-sabog at nanlilimahid. Nakasuot ito ng duster na gulagulanit at puno ng mantsa. Sa tabi nito, may isang plastik na mangkok. Nilapitan ito ni Daniel at inilawan. Kanin. Kanin na may halong tubig at konting asin at may mga langgam na. Di Daniel? Bulong ng matanda habang nasisilaw sa ilaw. Anak ko, ikaw ba yan? O nananaginip na naman ako dahil sa gutom? Gumapang si Daniel palapit sa ina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahawakan ng pisngi nito. Malamig. Napakanipis ng balat. Nay! Pumiyok ang boses ni Daniel. Tumulo ang kanyang luha. Sunod-sunod, parang ulan. Nay, nandito na ako. Ako to, si Daniel. Hinawakan ni Nanay Gloria ang mukha ng anak. Ang mga daliri niya ay magagaspang at marurumi. Anak, totoo ka nga. Humagulgol ang matanda. Umuwi ka na. Sabi ko na nga ba? Hindi mo ako titiisin. Sabi ni Michelle. Sabi niya kinalimutan mo na ako. Sabi niya patay ka na daw. Hindi totoo yun, Nay. Hindi totoo. Hagulgol ni Daniel habang niyayakap ng mahigpit ang ina. Ramdam niya ang bawat buto sa likod ni Nanay Gloria. Amoy niya ang baho ng bodega na kumapit sa balat ng ina. Sa labas, biglang lumakas ang tugtog ng kanta. Boom, boom, boom. Kasabay nito ang tawanan ng mga bisita ni Michelle. Ang tunog ng saya nila ay parang insulto sa pagdurusa ng kanyang ina. Tumingala si Daniel. Mula sa mga siwang ng dingding na kahoy, nakikita niya ang kislap ng disco lights mula sa mansyon. Ang mansyon na pinaghirapan niya. Ang mansyon na binayaran ng dugo at pawis niya sa ibang bansa. Ang perang pinadala niya para guminhawa ang buhay ng ina. Ginamit para itayo ang impyernong ito. At ang asawa na pinagkatiwalaan niya ng buhay, ginawang hayop ang nag-iisang taong nagmahal sa kanya ng totoo. Pinunasan ni Daniel ang kanyang luha. Tumayo siya, buhat-buhat si Nanay Gloria sa kanyang mga bisig na parang isang bata. Wala nang luha sa mga mata ni Daniel ngayon. Napalitan na ito ng apoy. Tumingin siya sa direksyon ng mansyon kung saan nagkakasiyahan si Michelle. Humanda ka, Michelle! Bulong ni Daniel sa dilim. Ang boses niya
ay kasing lamig ng bakal. Tapos na ang pagiging donya mo. Sinipa niya ng malakas ang pinto ng bodega hanggang sa tuluyan itong masira at bumagsak sa lupa. Mabibigat ang bawat hakbang ni Daniel habang tinatahak niya ang marmol na daanan mula sa garden patungo sa grand entrance ng mansyon. Damang-dama niya ang panginginig ng katawan ni Nanay Gloria sa kanyang mga bisig. Ang buto at balat nitong katawan ay sobrang gaan, parang isang tuyong sanga na madaling mababali. Sa bawat hakbang niya, nag-iiwan siya ng bakas ng putik at dumi sa makintab na tiles. Ang baho na kumapit sa kanila mula sa bodega ay sumasama sa hangin. Unti-unting nilalabanan ang amoy ng mamahaling perfume at masasarap na pagkain sa party. Nasa pinto na siya ng malawak na bulwagan. Nakabukas ang glass doors. Sa loob, nakita niya ang dos-dosenang mga bisita, mga babaeng nakagown, mga lalaking nakasuit, hawak ang kanilang mga wine glass habang tumutugtog ang isang masiglang musika. Nasa gitna si Michelle, hawak ang mikropono, mukhang nagbibigay ng speech. Salamat sa pagpunta niyo sa celebration ng aking success, sabi ni Michelle habang kumikinang ang suot niyang kwintas. Lahat ng ito ay dahil sa hard work. Hard work? Bulong ni Daniel sa sarili. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Huminga siya ng malalim at humakbang papasok sa liwanag. Una, walang nakapansin sa kanya. Pero habang naglalakad siya sa gitna ng red carpet, isa-isang napapahinto ang mga bisita. Naamoy nila ang sangsang. Nakikita nila ang dumi sa kanyang mukha. At nakita nila ang matandang babae na halos bangkay na ang itsura na buhat-buhat niya. Unti-unting humina ang bulungan hanggang sa tumahimik ang buong paligid. Pinatigil ng DJ ang musika. Nasa gitna na ngayon si Daniel ng ballroom. Ang kanyang maruming anyo ay isang malaking mantsa sa perpektong high society party ni Michelle. Napalingon si Michelle dahil sa biglaang katahimikan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita kung sino ang nakatayo sa likuran niya. Nabitawan niya ang mikropono. Bogsh! Umalingaw-ngaw ang tunog ng feedback sa buong kwarto. Di Daniel! Nauutal na sabi ni Michelle. Namutla siya na parang nakakita ng multo. Hon? Bakit? Bakit nandito ka? Akala ko next week pa ang uwi mo? Hindi sumagot si Daniel. Tinitigan lang niya ang asawa. Tinitigan niya ang makinis nitong balat, ang bagong ayos na buhok, ang mamahaling sapatos. Nagmamadaling bumaba si Michelle sa stage. Pilit niyang nginginitian ang mga bisita, pero halata ang takot sa kanyang mga mata. Sorry everyone, my husband is... He just arrived. He likes surprises. Palusot ni Michelle. Lumapit siya kay Daniel pero huminto siya nang maamoy niya ang baho. Nandidiri siyang tumingin kay Nanay Gloria. Daniel, ano ba ang ginagawa mo? Pabulong na sigaw ni Michelle. Gigil na gigil. Nakakahiya ka. Bakit mo dinala dito yang? Yang baliw na yan. Ang baho-baho niyo. Dalhin mo siya sa likod. Baliw? Ang unang salitang lumabas sa bibig ni Daniel. Ang boses niya ay malalim at nagbabanta. Parang kulog bago ang bagyo. Oo. Nauutal na sagot ni Michelle. Lumingon siya sa mga bisita na nakatingin sa kanila. Pasensya na kayo. Itong nanay ni Daniel may sakit sa pag-iisip. Minsan nagwawala. Kaya kailangan naming i-isolate para sa safety niya. Di ba, Hon? Tiningnan ni Daniel si Nanay Gloria. Nakasubsob ang mukha ng matanda sa dibdib niya. Takot na takot tumingin kay Michelle. Nee, malamig na sabi ni Daniel. Tumingin ka sa kanila. Sabihin mo sa kanila kung baliw ka. Dahan-dahang inangat ni Nanay Gloria ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng sigla, ngayon ay puno ng takot. Nang makita niya si Michelle na papalapit, bigla siyang napahiyaw at nagtakip ng mukha gamit ang maruruming kamay. Huwag! Huwag mo na akong paluin. Hindi na ako hihingi ng pagkain. Huwag, Michelle.
Parang awa mo na. Ang iyak ni Nanay Gloria ay umaling-awngaw sa tahimik na bulwagan. Ang mga bisita ay napasinghap. Ang iba ay nagtakip ng bibig. Ang magagarang kaibigan ni Michelle ay nagsimulang umatras. Tinitingnan siya na parang may nakakahawang sakit. Oh my God! Bulong ng isang babae sa gilid. Is that really her mother-in-law? Akala ko ba nasa first-class nursing home? Bulong ng isa pa. Namula ang mukha ni Michelle. Hiyang-hiya siya. Hindi dahil sa ginawa niya kundi dahil nahuli siya. Sinungaling! Sigaw ni Michelle kay Nanay Gloria. Nagdadrama na naman siya. Daniel, maniwala ka sa akin, sinasaktan niya ang sarili niya. Tumawa si Daniel. Isang tawa na walang halong saya, nakakatakot pakinggan. Dahan-dahan niyang ibinaba si Nanay Gloria sa isang mamahaling sofa na malapit sa kanila. Walang pakialam si Daniel kung madumihan ang velvet na tela. Hinarap niya si Michelle. Ang perang pinadala ko. Simula ni Daniel, ang boses niya ay nanginginig sa galit. Para sa gamot niya yon, para sa pagkain niya, para sa maayos na buhay niya. Lumapit siya kay Michelle. Umatras naman ang asawa niya hanggang sa mapasandal ito sa table ng mga inumin. Ilang taon akong nagtiis sa disyerto, Michelle. Ilang taon akong kumain ng dilata, natulog sa masikip na kwarto. Tiniis ang init at lungkot. Para ano? Para pag-uwi ko, makita kong ginawa mong palasyo ang bahay natin habang ang nanay ko ay ginawa mong aso sa sarili niyang pamamahay? Daniel, let me explain. Mangyak-ngyak na, sabi ni Michelle. Para sa future natin to. Look at this house. This is for us. For us? Hinablot ni Daniel ang isang baso ng champagne mula sa table. Wala nang tayo, Michelle. Binitiwan ni Daniel ang baso. Crash! Nabasag ito sa paanan ni Michelle. Tumalsik ang bubog at alak sa mamahaling gown nito. Napatalon si Michelle sa gulat. Tiningnan ni Daniel ang mga bisita isa-isa. Ang mga mata niya ay nanlilisik. Umalis kayo. Mariing utos ni Daniel. Umalis kayo. Bago ko ipatawag ang mga pulis at ipakulong kayong lahat bilang kasabwat sa illegal detention at elder abuse. Nagkaroon ng panik. Nagtakbuhan ang mga bisita palabas. Tulak-tulakan. Wala nang nagpaalam kay Michelle. Sa loob ng ilang minuto, naubos ang tao. Naiwan silang tatlo. Si Daniel, si Nanay Gloria na nanginginig sa sofa, at si Michelle na nakatayo sa gitna ng makalat na pagkain at nabasag na baso. Tumingin si Daniel kay Michelle. Ang tingin niya ay wala nang bahid ng pagmamahal. Para na lang siyang tumitingin sa isang estranghero. Mula sa gabing ito, sabi ni Daniel, bawat salita ay parang hatol ng kamatayan. Patay na ang asawa ko. Wala na akong asawang Michelle. Napaluhod si Michelle, umiiyak. Daniel, huwag naman ganito. Asawa mo pa rin ako. Yumuko si Daniel para magpantay ang mukha nila. Ang kanyang mga mata ay walang awa. Ang natitira na lang sa harap ko ay isang magnanakaw at isang kriminal. Tumayo si Daniel at tinalikuran siya. At simula ngayon, maniningil na ako. Katahimikan, iyon ang pumalit sa masiglang musika at tawanan kanina. Isang nakabibinging katahimikan na bumasag sa mundo ni Michelle. Nakaluhod pa rin siya sa sahig, ang mamahaling tela ng kanyang pulang gown ay basang-basa ng natapon na champagne at sarili niyang mga luha. Nangatog ang kanyang mga tuhod nang marinig niya ang tunog ng pag-lock ng main door. Click! Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakatayo si Daniel sa harap niya. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito nagwawala. Pero ang lamig ng tingin nito ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Para siyang tinitingnan nito na parang isang insekto na kailangang puksain. Di Daniel, hikbi ni Michelle, sinubukan niyang abutin ang kamay ng asawa o ng dating asawa, pero umatras ito. May dalawa kang pagpipilian, Michelle. Seryosong sabi ni Daniel. Ang boses niya ay parang yelo. Naglabas si Daniel ng cellphone. Ipinakita niya ang litrato ni Nanay Gloria
na nakalugmok sa bodega, puno ng sugat at dumi. Una, tatawag ako ng pulis ngayon din. Idedemanda kita ng serious illegal detention at elder abuse. Sigurado akong mabubulok ka sa kulungan ng habambuhay. Kakalat sa social media ang ginawa mo. Ang Doña Michelle, na kilala ng lahat, ay magiging pambansang kahihiyan. Nanlaki ang mga mata ni Michelle. Umiling siya ng mabilis. Huwag! Daniel, parang awa mo na. Masisira ang pangalan ko. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Pinaghirapan? Mapaklang natawa si Daniel. Wala kang pinaghirapan. Ako ang naghirap. Ikaw ang nagpasarap. Yumuko si Daniel para ilapit ang mukha niya kay Michelle. Pangalawang pagpipilian, hindi ka makukulong. Walang makakaalam sa labas. Pero simula ngayon, lahat ng utos ko, susundin mo. Lahat ng kinuha mo, ibabalik mo. At lahat ng naramdaman ni nanay, mararamdaman mo rin. Napalunok si Michelle. Ang kulungan ay impyerno para sa kanya. Hindi niya kaya ang kahihiyan. Hindi niya kayang makita ng mga amiga niya na nakaposa siya. Gagawin ko. Nanginginig na sagot niya. Gagawin ko lahat, Daniel. Huwag mo lang akong ipakulong. Tumango si Daniel. Mabuti. Inilahad niya ang kanyang palad. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo, ang mga susi ng kotse, ang mga alahas mo, lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Michelle habang tinatanggal ang diamond necklace sa kanyang leeg. Sunod ang mga singsing, ang mamahaling relo. Inilagay niya ang lahat sa palad ni Daniel. Parang tinatanggalan siya ng balat sa bawat hiyas na binibitawan niya. Pati yung gown mo. Utos ni Daniel. Ha? Napayakap si Michelle sa sarili. Dito? Daniel, nakakahiya. Mas nakakahiya ang ginawa mo sa nanay ko. Mabilis na putol ni Daniel. Hinubaran mo siya ng dignidad. Ngayon, hubarin mo ang damit na binili mo gamit ang pera ng gamot niya. Walang nagawa si Michelle habang tumutulo ang luha sa hiya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang zipper ng gown. Hinayaan niya itong bumagsak sa sahig. Naiwan siyang nakatayo, nanginginig sa lamig at takot. May inihagis si Daniel sa mukha niya. Isang lumang tela. Amoy aparador. Suotin mo yan. Kinuha ni Michelle ang damit. Ito ang lumang duster ni Nanay Gloria. May mga tastas na ito at kupas na ang kulay. Ito ang damit na pinandidirian niyang hawakan noon kapag naglalaba siya. Pero ngayon, ito na lang ang meron siya. Sinuot niya ito. Maluwag sa kanya ang duster. Ang magaspang na tela ay kumaskas sa makinis niyang balat. Akyat na ako sa kwarto. Mahinang paalam ni Michelle, akmang hahakbang papunta sa hagdanan. Gusto na niyang magtalukbong ng kumot at magising mula sa bangungot na ito. Saan ka pupunta? Tanong ni Daniel. Hinarangan niya ang daan paakyat. Hindi na yon ang kwarto mo. Ang master bedroom ay para sa may-ari ng bahay. Ikaw, isa ka na lang katulong dito. Itinuro ni Daniel ang glass door sa likod na bahagi ng bahay. Ang pinto papunta sa garden, papunta sa bodega. Doon, sabi ni Daniel. Doon ang bagong kwarto mo. Nanlamig ang buong katawan ni Michelle. Sa bodega. Daniel, huwag naman doon. Madumi doon. May mga daga. Mabaho. Alam ko. Sagot ni Daniel. Walang emosyon. 2 taong tiniis ni nanay ang baho, dumi at mga daga doon. Ikaw? Isang gabi pa lang nagrereklamo ka na? Hinawakan ni Daniel ang braso ni Michelle. Mahigpit. Kaladkad niya itong dinala palabas ng mansyon. Daniel, nasasaktan ako. Sigaw ni Michelle habang pilit na nagpupumiglas pero wala siyang laban sa lakas ng asawa. Bumukas ang pinto sa likod. Sinalubong sila ng malamig na hangin ng gabi. Ang dilim sa labas ay ibang-iba sa liwanag ng mansyon. Itinulak ni Daniel si Michelle papasok sa sira-sirang bodega. Nadapa si Michelle sa maruming sahig. Agad na sumuot sa ilong niya ang masangsang na amoy. Amoy ng ihi.
Amoy ng lumang pagkain. Amoy ng pagdurusa. Napahawak siya sa bibig para pigilan ang pagsuka. "Diyan ka matutulog," sabi ni Daniel mula sa labas. Ang anino nito ay nakaharang sa liwanag ng buwan. "Bawal kang pumasok sa main house hanggat hindi ko sinasabi. Diyan ka nababagay?" "Daniel, please, wag mo akong iwan dito. Takot ako sa dilim." Pagmamakaawa ni Michelle, gumagapang pabalik sa pinto. Pero huli na. Isinara ni Daniel ang pinto. Blag! Narinig ni Michelle ang pagkalansing ng kadena at ang pag-click ng bagong kandado. "Daniel! Daniel!" Sigaw niya habang kinakalampag ang dingding na kahoy. Walang sumagot. Tanging ang huni ng mga kuliglig at ang kaluskosod ng kung anong hayop sa sulok ang naririnig niya. Napaupo si Michelle sa semento. Madilim. Sobrang dilim. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at nagsimulang umiyak ng malakas. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang lamig na naramdaman ni Nanay Gloria. Naramdaman niya ang takot na mabaon sa limot. Ang impyernong ginawa niya para sa iba, ngayon ay naging tahanan na niya. Hindi pa sumisikat ang araw. Madilim pa ang paligid at ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig. Pero gising na si Daniel. Hindi siya natulog. Buong magdamag siyang nakaupo sa tabi ng kama ni Nanay Gloria. Binabantayan ang bawat paghinga nito. Tinitiyak na ligtas na ang ina. Tumingin siya sa orasan. 4:00 na ng madaling araw. Oras na. Tumayo si Daniel at lumabas ng bahay. Ang lamig ng hangin ay tumusok sa kanyang balat, pero mas malamig ang kanyang nararamdaman sa loob. Tinahak niya ang daan, patungo sa lumang bodega sa likod. Boogsh, 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 3 malalakas na sipa sa pinto. "Gising!" sigaw ni Daniel. "Gising na!" Narinig niya ang pagkilos sa loob, ang kaluskos ng daga, at ang pag-ungol ng isang tao na nagising sa sahig na semento. Bumukas ang pinto at lumabas si Michelle. Mugto ang mga mata nito, magulo ang buhok at nanginginig sa ginaw habang yakap-yakap ang sarili gamit ang manipis na duster. "Daniel!" Paos na tawag ni Michelle. "Anong oras na? Ang dilim pa." 4:00 na, sagot ni Daniel nang hindi tumitingin sa mga mata nito. "Ganyan ang oras ng gising ni nanay noong ginawa mo siyang katulong, hindi ba? Gumising ka na. Magpapakulo ka pa ng tubig." "Tubig?" Naguguluhang tanong ni Michelle. Tumingin siya sa mansyon kung saan may heater naman ang mga banyo. "Oo, panligo ni nanay," sabi ni Daniel sabay turo sa tumpok ng mga kahoy at isang lumang takure sa gilid ng garden. "At bawal gumamit ng gasul o kuryente. Magsibak ka ng kahoy at magparikit ka ng apoy. Gusto kong maramdaman mo ang usok sa mata na tiniis ni nanay araw-araw." Nalaglag ang panga ni Michelle. Tiningnan niya ang mga kahoy. Ang mga kamay niya ay sanay sa manicure, hindi sa itak at panggatong. "Daniel, hindi ako marunong." "Eh di matuto ka." Sigaw ni Daniel na nagpalundag kay Michelle. "Wala kang kakaining almusal hanggat hindi nakakaligo si nanay ng mainit na tubig." "Kilos!" Umupo si Daniel sa isang bench at pinanood ang asawa. Pinanood niya kung paano ito umiyak habang pilit na binubuhat ang mabibigat na kahoy. Pinanood niya kung paano ito naubo. Nang naubo nang finally, ay makagawa ito ng apoy at sumabog ang usok sa mukha nito. Walang awa si Daniel. Sa isip niya, kulang pa ito. Kulang pa ito pambayad sa 2 taon na paghihirap ng ina niya. Makalipas ang 2 oras, nakapaghanda na rin ng almusal. Nasa dining area sila ngayon. Si Nanay Gloria, bagamat mahina pa, ay nakaupo na sa kabisera. Nakasuot ito ng malinis na damit na binili ni Daniel kahapon. Si Daniel naman ay nasa tabi nito. Sinusubuan ng ina ng lugaw. Si Michelle ay nakatayo sa gilid. Nangingitim ang mukha dahil sa uling at gutom na nakatingin sa pagkain. "Bigyan mo siya ng tubig, Michelle," utos ni Daniel nang hindi lumilingon. Dali-daling kumuha ng pitzel at baso si Michelle. Nanginginig ang mga kamay niya sa pagod at gutom. Paglapit niya,
Sa mesa, aksidenteng tumama ang pitzel sa baso ni nanay. Kling! Kaunting tubig lang ang natapon sa mesa. Pero para kay Daniel, isa itong malaking kasalanan. Biglang hinampas ni Daniel ang mesa. Tanga! Sa gulat ni Michelle, nabitawan niya ang pitzel. Bumagsak ito sa sahig at nabasag. Kumalat ang tubig at bubog sa makintab na tiles. Sorry Daniel, hindi ko sinasadya. Nanginginig kasi ang kamay ko. Mangyak-ngiyak na paliwanag ni Michelle, akmang kukuha ng walis. Huwag mong gamitan ng walis yan, pigil ni Daniel. Tumingin si Michelle sa kanya, nagtataka. Pulutin mo ang mga bubog, utos ni Daniel. Isa-isa, gamit ang kamay mo. Daniel, singhap ni Michelle, masusugatan ako. Si nanay, ilang beses na sugatan noong pinaglalaba mo siya ng kamay. Ilang beses nagdugo ang kamay niya kakakuskos ng sahig mo. Tumayo si Daniel at dinuro ang sahig. Pulutin mo! Lumuhod si Michelle. Umiiyak siya habang dahan-dahang pinupulot ang matatalim na bubog. Bawat piraso ay parang karayom na tumutusok sa pride niya. May isang bubog na humiba sa daliri niya. Napahiyaw siya ng mahina at tumulo ang dugo. Daniel, tama na yan. Biglang nagsalita si Nanay Gloria. Hinawakan nito ang braso ni Daniel. Ang matanda ay umiiyak na rin. Anak, huwag ganito. Hindi kita pinalaking ganito kasama. Parusahan mo siya, oo. Pero huwag kang maging halimaw. Tiningnan ni Daniel ang ina. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Hindi takot kay Michelle, kundi takot sa kanya. Takot sa nagiging pagkatao niya. Huminga ng malalim si Daniel. Pilit na pinapakalma ang demonyo sa dibdib niya. Tumayo ka na dyan, sabi niya kay Michelle nang malamig. Mabilis na tumayo si Michelle, hawak ang dumudugong daliri. Akala niya ay tapos na. Akala niya ay papahingahin na siya. Naglakad si Daniel papunta sa malawak na sala. Huminto siya sa tapat ng isang pader. Ito ang pinakamagandang pader sa bahay. Nakadisenyo na may mamahaling wallpaper na galing pa sa Europe at mga sculpture na binili ni Michelle sa auction. Dati, dito nakatayo ang kwarto ni Nanay Gloria. Giniba ito ni Michelle para palawakin ang sala at gawing entertainment area para sa mga bisita niya. Pumunta si Daniel sa gilid at kinuha ang isang mabigat na maso, sledgehammer, na inihanda niya kanina. Bumalik siya kay Michelle at iniabot ang maso. Kunin mo. Kinuha ni Michelle ang maso. Halos bumagsak ang balikat niya sa bigat nito. Anong gagawin ko dito? Tumingin si Daniel sa pader, tapos kay Michelle. Ang mga mata niya ay puno ng puot at determinasyon. Ang pader na yan. Itinayo mo yan sa ibabaw ng kwarto ng nanay ko. Diyan siya natutulog dati. Pero dahil gusto mong magpasikat sa mga kaibigan mo, pinalayas mo siya at nilagay sa bodega. Lumapit si Daniel sa kanya at bumulong sa tenga nito. Ayokong makita ang pader na yan. Wasakin mo. Ngayon din, namutla si Michelle. Daniel, milyon ang halaga ng pader na to. Ang mga dekor? Sayang naman. Wala akong pakialam sa presyo. Sigaw ni Daniel na yumanig sa buong bahay. Wasakin mo yan o ang mukha mo ang wawasakin ko. Napapikit si Michelle. Binuhat niya ang maso ng buong lakas. Kahit nanginginig ang mga braso niya, tiningnan niya ang magandang pader na simbolo ng kanyang tagumpay, ng kanyang pangarap na maging mayaman. At ngayon, siya mismo ang wawasak nito. Isa, bilang ni Daniel. Huminga ng malalim si Michelle. Sumigaw para kumuha ng lakas. At buong puwersang ihinampas ang maso sa pader. Bogsh! Bumigay ang semento. Nabasag ang mamahaling sculpture. Umalibadbad ang alikabok. Nagsimula ng gumuho ang kaharian ni Michelle. At ito ay simula pa lamang. Masakit ang bawat kalamnan sa katawan ni Michelle. Ang kanyang mga braso, na dati ay sanay lang sa pagbubuhat ng mamahaling handbags, ngayon ay parang puputok na sa bigat ng sledgehammer. Bogsh! Bumagsak ang huling tipak ng semento. Wasak na ang pader. Ang signature wall na ipinagmalaki niya sa Instagram noong nakaraang buwan
ay isa na lang tumpok ng mga bato at alikabok sa sahig. Hinihingal na binitawan ni Michelle ang maso. Ang mga palad niya ay puno ng paltos. Ang iba ay pumutok na at mahapdi. Ang mamahaling manicure niya ay sira na at ang mga kuko niya ay dumi-dumi. Tapos na. Bulong niya, umaasang papayagan na siyang magpahinga. Lumapit si Daniel. Hindi ito tumingin sa kanya, kundi sa wasak na pader. Tumango lang ito. Mabuti. Ngayon, linisin mo yan. Ilagay mo sa sako ang mga debris. Utos ni Daniel habang tinitingnan ang relo. Pero bago yan, kailangan natin ng pera. Nag-angat ng tingin si Michelle. Pera? Daniel, marami tayong pera sa bangko. Pera mo. Putol ni Daniel. Ang pera sa bangko, account ko yon. Freeze na yon. Ang kailangan natin ay pera para sa check-up ni nanay bukas at manggagaling yon sa mga pinundar mo. May inilapag si Daniel sa harap niya. Isang listahan. Ibebenta mo ang mga to. Ngayon din. Tiningnan ni Michelle ang papel. Nanlaki ang mata niya. 1. Italian leather sofa set. 2. 65-inch smart TV. 3. Designer bags. Chanel, LV, Gucci. 4. Antique vase collection. Daniel, wag! Napaiyak si Michelle. Ang mga bags ko, investment ko yan. At yung sofa, kakabili ko lang yan. Lugi tayo kung ibebenta ko ng rush. Wala akong pakialam sa lugi. Sagot ni Daniel na parang bato. Tinatawagan ko na ang mga kapitbahay. Papunta na sila dito. Ikaw ang makikipag-usap. Ikaw ang magbebenta. Makalipas ang 1 oras, naging palengke ang harap ng mansyon. Nakatayo si Michelle sa driveway. Hiyang-hiya siya. Ang mga kapitbahay na dati ay iniirapan niya o hindi niya pinapapasok dahil baduy ang suot. Ngayon ay nag-uunahan sa pagkilatis ng mga gamit niya. Nandoon si Aling Tessie, ang may-ari ng sari-sari store sa kanto na minsan niyang sinigawan dahil sa ingay ng kakaraoke. Naku, Michelle, sabi ni Aling Tessie habang hinihimas ang mamahaling sofa. Ang ganda nito pero may mantsana ng konti. 5,000 ko na lang kukunin. 5,000? Halos lumabas ang mata ni Michelle. Aling Tessie, 80,000 ang bili ko dyan. Imported yan. Tumingin si Aling Tessie kay Daniel na nakatayo sa gilid, nakahalukip-kip. Mukhang nagmamadali kayong magbenta Kung ayaw mo, di wag. Sa iba na lang ako bibili. Akmang aalis si Aling Tessie. Tumingin si Michelle kay Daniel. Nagmamakaawa ang mga mata. Pero binigyan lang siya ni Daniel ng isang matalim na tingin na nagsasabing, ibenta mo o sunugin natin yan. Napapikit si Michelle. Lumunok siya kahit tuyot na ang lalamunan niya. Sige po. Nanginginig ang boses niya. Kunin niyo na. 5,000. Abot langit ang ngiti ni Aling Tessie. Inabot nito ang gusot-gusot na 5,000 kay Michelle. Tinanggap ito ni Michelle. Parang papel de liha ang pera sa kamay niya. Masakit. Sobrang sakit sa ego. Isa-isang naubos ang mga gamit. Ang mga bag na iniingatan niya ng sobra, na may sarili pang kwarto at aircon, ay nabenta sa presyong pang-ukay-ukay. Bawat tawad ng mga kapitbahay ay parang sampal sa mukha niya. Nang maubos na ang mga tao, naiwan si Michelle na hawak ang makapal na tumpok ng pera. Pero hindi siya masaya. Pakiramdam niya ay ninakawan siya. Lumapit si Daniel at kinuha ang pera sa kamay niya. Binilang ito sa harap niya. Kulang pa, sabi ni Daniel. Kulang? Daniel, halos kalahating milyon ang halaga ng mga binenta ko. Pero nakuha lang natin ng 50,000. Saan pa ako kukuha? Tumingin si Daniel sa likod ng bahay, sa garden. Yung koi pond. Namutla si Michelle. Huwag yon. Daniel, buhay na hayop ang mga nandoon. Mabuti pa ang mga isda. May filters, may oxygen, may pagkain araw-araw. Malamig na, sabi ni Daniel. Ang nanay ko, tubig ulan ang iniinom.
Gibain mo ang pond. Ibenta mo ang mga isda at ang mga filter. Gusto ko, paggising ko bukas, patag na lupa na yan na pwedeng taniman ng gulay. Dapit hapon na nang simulan ni Michelle ang pagbaklas sa pond. Wala na siyang luha. Pagod na siya. Nasa putikan siya, hinuhuli ang mga isda gamit ang net at nililipat sa mga timba para ibenta sa pet shop. Ang putik at lumot ay kumapit sa damit niyang duster. Ang bawat bato na binubuhat niya ay nagpapadugo lalo sa mga sugat sa kamay niya. Bakit nangyayari sa akin to? Bulong niya sa sarili habang tinatanggal ang mga bato sa gilid ng pond. Nagkamali lang naman ako. Gusto ko lang naman ng magandang buhay. Habang hinihila niya ang isang malaking bato, malapit sa pader ng bahay, kung saan dating nakapwesto ang isang lumang cabinet na tinanggal na rin nila, may napansin siyang isang bagay na nakaipit sa pagitan ng pader at ng lupa. Isang lumang notebook. Kulay asul ito, luma na, at may mga mantsa ng tubig at putik. Cattleya notebook. Kumunot ang noo ni Michelle. Kinuha niya ito at pinagpag. Kilala niya ang notebook na ito. Ito yung laging sinusulatan ni Nanay Gloria noon. Akala ni Michelle ay listahan lang ito ng mga utang o gastusin sa palengke. Bakit nandito ito? Marahil ay nalaglag noong pinalayas niya si Nanay sa kwarto at tinapon ang mga gamit nito sa bodega. Umupo si Michelle sa isang malaking bato. Nanginginig ang kamay niyang binuksan ang notebook. Ang unang pahina ay may petsa. Hulyo 12, 22, binasa niya ang nakasulat. Ang sulat kamay ni Nanay Gloria ay maliliit at medyo magulo, pero nababasa pa. Mahal na Birhen, nakita ko po ang passbook ni Michelle kanina habang naglilinis ako. Maraming pera na padala si Daniel, pero sabi niya sa akin, wala daw nagpadala ngayong buwan, kaya wala kaming pambili ng gamot. Masakit ang dibdib ko, pero hindi dahil sa ubo. Masakit malaman na nagsisinungaling siya. Nanlamig ang buong katawan ni Michelle. Alam ni Nanay, binuklat pa niya ang ibang pahina. Agosto 5, 22. Sinigawan ako ni Michelle kanina. Basag daw ang baso. Pinalayas niya ako sa kwarto. Dito daw muna ako sa bodega. Sabi niya, temporary lang habang nagpaparenovate. Alam kong hindi totoo. Pero hindi ako kikibo. Kapag nalaman ni Daniel to, baka maghiwalay sila. Ayokong masira ang pamilya ng anak ko dahil sa akin. Titiisin ko na lang. Mahal ko si Daniel. Kung ang kapalit ng katahimikan ng buhay niya ay ang paghihirap ko, tatanggapin ko. Napahawak si Michelle sa bibig niya. Ang mga luhang kanina patuyot ay biglang bumuhos ulit. Pero hindi na ito luha ng awa sa sarili. Ito ay luha ng takot at luha ng konsensya. Habang siya ay nagpapakasasa sa aircon at malambot na kama, ang matandang babae na yon ay nagdurusa sa init at lamok. Alam ang katotohanan, pero piniling manahimik para protektahan ang kanyang kasal kay Daniel. Bulong ni Michelle. Naramdaman niya ang bigat ng kasalanan na dumagan sa dibdib niya. Higit pa sa bigat ng sledgehammer. Higit pa sa bigat ng mga bato. Biglang may anino na tumakip sa kanya. Napatingala si Michelle. Nakatayo si Daniel sa harap niya. Hawak ang hose ng tubig. Bakit ka nakaupo? Tapos na ba? Tanong ni Daniel. Mabilis na itinago ni Michelle ang notebook sa likod niya. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso niya. Kung mababasa ito ni Daniel, kung malalaman ni Daniel na alam ni Nanay ang lahat at nagtiis lang ito, baka patay na siya nito sa galit. O baka mas lalo lang siyang madurog dahil hindi niya deserve ang ganitong klaseng pagmamahal mula sa ina nito. May nakita lang ako. Nauutal na sabi ni Michelle. Tinitigan siya ni Daniel. Ang mga mata ay nanunuri. Bumaba ang tingin nito sa kamay ni Michelle na nakatago sa likod. Ano yan? Tanong ni Daniel. Ibigay mo sa akin. Mabilis na itinago ni Michelle ang notebook sa loob ng kanyang duster, sa bandang dibdib kung saan mabilis ang tibok ng kanyang puso. Wala. Basura lang.
Sagot ni Michelle, nakayuko. Mga lumang papel na nabasa ng tubig. Tinitigan siya ni Daniel ng matagal. Ang mga mata nito ay walang tiwala, pero mukhang masyado itong pagod para mag-usisa sa isang pirasong basura. Bilisan mo dyan, malamig na utos ni Daniel. Gusto kong malinis na ang lugar na yan bago magdilim. Pagkatapos, bumalik ka na sa bodega. Bawal kang pumasok sa main house ngayong gabi. Tumalikod si Daniel at pumasok sa bahay. Nakahinga ng maluwag si Michelle. Halos manghina ang kanyang mga tuhod. Nang gabing iyon, sa loob ng madilim at masikip na bodega, binuksan ni Michelle ang kanyang flashlight. Ito lang ang tanging liwanag sa kanyang mundo ngayon. Ang mga lamok ay umaaligid sa kanya, pero hindi niya ito alintana. Ang atensyon niya ay nasa notebook. Binuklat niya ito muli. Ang bawat pahina ay parang salamin na nagpapakita ng kanyang kapangitan. Setyembre 20, 2023. Kaarawan ni Daniel. Tumawag si Daniel kanina. Masaya siya. Nagpadala daw siya ng malaking halaga para ipamahagi ko sa mga bata sa ampunan at maghanda kami ni Michelle. Sabi ko, oo anak, ang daming pagkain. Ang saya namin. Pero ang totoo, tuyo at kanin lang ang kinain ko. Umalis si Michelle. Nag-shopping daw kasama ang mga amiga. Umiyak ako habang kausap ko si Daniel. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa kasinungalingan. Patawarin mo ako, Lord. Ayaw kong mag-alala ang anak ko sa abroad. Kung malalaman niyang niloloko siya ng asawa niya, baka hindi niya kayanin. Baka mawalan siya ng gana sa buhay. Ako na lang ang magpapasan nito. Napahagulgol si Michelle. Tinakpan niya ang kanyang bibig para hindi marinig sa labas. Naalala niya ang araw na yon. Bumili siya ng bagong designer bag. Tuwang-tuwa siya habang nagpo-post sa Facebook ng Hablest. Habang ang nanay ng asawa niya ay kumakain ng tuyo at nagtatakip ng kasalanan niya. Nilipat niya ang pahina. Enero 15, 24. Nahihilo ako madalas. Minsan nakakalimutan ko kung saan ako naroroon. Sinubukan kong sabihin kay Michelle na kailangan ko ng check-up. Ang sabi niya, nag-iinarte ka lang matanda. Masakit ang salita niya. Mas masakit pa sa sakit ng ulo ko. Pero naisip ko baka nga pabigat na ako. Baka tama siya. Titiisin ko na lang. Mahal ko si Michelle dahil mahal siya ng anak ko. Kung ito ang paraan para maging masaya si Daniel, nahayaan ko si Michelle na maging masaya sa pera. Sige lang, basta huwag lang saktan ni Daniel ang sarili niya kapag nalaman niya ang totoo. Binitawan ni Michelle ang notebook. Parang napapaso ang mga kamay niya. Bakit? Bulong ni Michelle sa dilim. Bakit hindi ka lumaban, Nay? Bakit hindi mo ako sinumbong? Sa buong buhay niya, akala ni Michelle ang mundo ay tungkol sa survival of the fittest, na kailangan mong manlamang para hindi ka malamangan. Lumaki siya sa hirap, kaya naging ganid siya. Pero si Nanay Gloria, ibang klase ang lakas nito. Hindi lakas na nananakit, kundi lakas na kayang saluhin ang lahat ng sakit para sa taong mahal niya. Naramdaman ni Michelle na siya ang pinakamaliit na tao sa mundo. Ang mga alahas niya, ang mansyon, ang mga damit. Lahat ng yon ay basura kumpara sa puso ng matandang inalipusta niya. Hindi siya makahinga. Ang bigat ng konsensya ay parang batong nakadagan sa dibdib niya. Kailangan niyang humingi ng tawad. Hindi dahil takot siya kay Daniel, kundi dahil hindi niya kayang mabuhay ng ganito ang nararamdaman. Tumayo si Michelle. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng bodega. Tahimik ang gabi. Patay na ang mga ilaw sa mansyon. Alam niyang mahigpit ang bilin ni Daniel na bawal siyang pumasok pero bahala na. Nakapaa siyang naglakad sa damuhan. Pumasok siya sa pinto sa kusina na alam niyang may sirang lock. Siya mismo ang hindi nagpaayos nito noon dahil kuripot siya. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan. Ang bawat hakbang ay maingat. Narating niya ang guest room sa baba, kung saan natutulog ngayon si Nanay Gloria dahil hindi pa ito kayang umakyat sa taas. Binuksan niya ang pinto nang dahan-dahan. Natutulog si Nanay Gloria. Mahimbing.
Ang payat-payat nito tingnan sa ilalim ng makapal na kumot. Ang mukha nito ay puno ng kulubot ng paghihirap. Lumapit si Michelle sa kama ni nanay. Lumuhod siya sa tabi nito. "Nay," bulong niya. Ang boses niya ay basag na basag. "Nay, patawarin mo ako. Patawarin mo ang anak-anakan mong mas masahol pa sa hayop." Hinaplos niya ang magaspang na kamay ni Nanay Gloria. Ang kamay na yon ang nagpakain kay Daniel, ang nag-aruga kay Daniel, at ang nagtiis para sa kanya. "Alam ko po lahat, Nay," patuloy ni Michelle, humahagulgol. "Alam ko po na alam niyo ang lahat, pero pinili niyo pong magtiis. Dahil sa akin, dahil kay Daniel, hindi ko po yun deserve, Nay, ni hindi ko po deserve ang isang kukunin niyo." Sa gitna ng kanyang pagluha, may isang bagay siyang napansin. May nakaukit sa lumang cabinet sa gilid ng kama. Mga petsa, mga pangalan. Daniel, 1985, Michelle, 1989, at sa ibaba ng kanyang pangalan, may nakasulat na maliit, "Ang aking pinakamamahal na anak-anakan." Napahawak si Michelle sa kanyang bibig. Hindi siya anak, pero tinuring siya ni Nanay Gloria na parang sariling anak. Mula pa noong bata pa siya, ulila na si Michelle. Si Nanay Gloria ang laging nagbibigay sa kanya ng tira-tirang pagkain kapag nagugutom siya. Ang laging nagpapahiram sa kanya ng libro para makapag-aral. Nag-init ang kanyang mga mata. Lahat ng pagmamahal na yon, sinuklian niya ng pagtataksil at kalupitan. Hindi na niya kaya. Hindi niya kayang mabuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari. "Michelle, anong ginagawa mo rito?" Biglang may boses na nagtanong sa kanyang likod. Nanigas si Michelle. Napalingon siya ng dahan-dahan. Nakatayo si Daniel sa pinto. Nakapikit ang mga mata nito, halatang kakatulog lang, at nakahalokip-kip. Nakita niya ang basa sa mukha ni Michelle. Nakita niya ang notebook na hawak-hawak nito. "Sinabi ko na bawal kang lumabas sa bodega, hindi ba?" Malamig na tanong ni Daniel. "At anong hawak mo dyan?" Unti-unting bumaba ang tingin ni Daniel sa notebook. Alam ni Michelle na huli na ang lahat. Wala na siyang maitatago. Tiningnan ni Michelle ang notebook. Pagkatapos, tiningnan niya si Daniel, na puno ang mga mata niya ng pagod, pagsisisi, at isang matinding takot na halo-halo. "Daniel," nagsimulang manginig ang kanyang labi. "Basahin mo ito. Basahin mo ang lahat. Ito ang lihim ni nanay." Dahan-dahan na lumapit si Daniel, walang emosyon ang mukha. Kinuha niya ang notebook sa nanginginig na kamay ni Michelle. Binuklat ni Daniel ang unang pahina. Nabasa niya ang petsa. Binasa niya ang mga salita. Habang nagbabasa siya, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pagtataka. Pagkatapos ay ng malalim na pagdududa, hanggang sa marating niya ang pahina kung saan isinulat ni Nanay Gloria ang kanyang desisyon na magtiis. Para lang hindi masira ang pamilya ni Daniel. Napahinto si Daniel. Tumingin siya kay Nanay Gloria na mahimbing na natutulog. Hindi ito totoo. Imposible. Ang kanyang ina, na inaakala niyang inosente at walang alam, ay matagal nang nagpapasan ng bigat ng kasinungalingan. Para sa kanya. Para sa kasal niya kay Michelle. Tumingin si Daniel kay Michelle. Ang kanyang tingin ay matalim. Parang gustong butasin ang isip nito. "Anong ibig sabihin nito?" tanong ni Daniel. Ang boses niya ay halos hindi marinig. "Alam ni nanay ang lahat. Alam niya na niloloko mo kami?" Tumango si Michelle, umiiyak. "Oo, Daniel. Alam niya. Pero mas pinili niyang magtiis. Ayaw niyang masira ang pamilya natin. Ayaw niyang masaktan ka." Napaupo si Daniel sa isang upuan. Bumagsak ang notebook sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang paghihiganti niya. Ang lahat ng sakit na ipinadama niya kay Michelle. Ang lahat ng iyon ay walang saysay kung alam ng kanyang ina ang katotohanan. Ang galit niya ay biglang nawala. Napalitan ng isang napakalalim na sugat sa puso. Isang sugat na galing sa kaalaman
na ang kanyang ina ay mas nagmahal pa sa kanila kaysa sa sarili nito. Ang buong mundo ni Daniel ay bumaliktad. Ang kanyang paghuhusga, ang kanyang puot. Lahat ng yon ay nagmistulang abo. Si Nanay Gloria, ang tunay na nagdusa at nagtakip pa sa nagkasala. Hindi na si Michelle ang kalaban. Siya na mismo ang kanyang kalaban. Nakatulala lang si Daniel sa notebook na nakakalat sa sahig. Ang bawat salita ni Nanay Gloria ay naglalaro sa kanyang isip. Titiisin ko na lang. Mahal ko si Daniel. Ayaw kong masira ang pamilya ng anak ko. Napakuyom ang kamao ni Daniel. Hindi galit kay Michelle, kundi galit sa sarili. Ang akala niyang pagmamahal sa ina, ang paghihiganti niya, ay naging sanhi ng mas matinding pagdurusa sa matanda. Ang ina niya, na dapat ay pinoprotektahan niya, ay nagtiis sa isang impyerno, hindi lang dahil sa kalupitan ni Michelle, kundi dahil sa pagmamahal kay Daniel na labis pa sa kanyang sariling kapakanan. Tumayo si Daniel. Ang kanyang mukha ay blanko, walang emosyon. Daniel? Nanginginig na tawag ni Michelle. Anong gagawin mo? Hindi siya pinansin ni Daniel. Naglakad ito papunta sa bintana. Tinitigan ang madilim na kalangitan. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Kumulog ng malakas. Uulanin, bulong ni Daniel. Napatingin si Michelle sa bintana. Ang hangin ay humahampas na sa mga puno. Michelle, sabi ni Daniel. Ang boses niya ay walang buhay. Lumabas ka. Ayusin mo ang bubong ng bodega. Nanlaki ang mga mata ni Michelle. Ano? Daniel, may bagyo. Hindi ko kaya. Delikado. Delikado? Biglang humarap si Daniel. Ang mga mata niya ay nanlilisik na sa galit. Pero hindi kay Michelle nakatutok ang galit na yon, kundi sa kanyang sarili. Ang nanay ko. 2 taong natulog sa bubong na butas. Ilang beses siyang inulan at nilamig. Ilang beses siyang nagkasakit dahil sa kapabayaan mo. Ngayon, ikaw naman ang magdusa. Daniel, huwag! Sigaw ni Michelle. May bagyo. Baka mahulog ako. Baka mamatay ako. Eh di mamatay ka, bulong ni Daniel. Mas mabuti pa yon kaysa mabuhay na walang silbi. Lumabas ka. Tinulak ni Daniel si Michelle palabas ng pinto. Hinarangan niya ang anumang paglaban nito. Nakahiyaw si Michelle nang lumabas siya. Agad siyang sinalubong ng malakas na ulan. Daniel! Daniel! Parang awa mo na! Sigaw ni Michelle, pero hindi na siya pinansin ng asawa. Si Daniel naman ay napaupo ulit sa upuan. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Ang kirot sa puso niya ay mas matindi pa sa suntok. Mula sa kusina, nakita niya si Nanay Gloria. Nakatayo ito sa labas ng bintana. Tinitingnan si Michelle na basang-basa ng ulan habang pilit na umaakyat sa bubong ng bodega. Anak, mahinang sabi ni Nanay Gloria. Tama na. Nasasaktan na ako sa nepo. Nasasaktan ako sa ginagawa mo. Tumayo si Daniel. Pero Nay, siya ang nagpahirap sa'yo. Siya ang... Hindi na yon mahalaga, Daniel. Putol ni Nanay Gloria. Tumutulo ang luha sa pisngi nito. Kung ipipilit mo ang paghihiganti mo, wala kang pinagkaiba sa kanya. Magiging halimaw ka. Hindi ka pinalaki ng nanay para maging ganito. Niyakap ni Nanay Gloria ang anak. Ang galit mo. Kinakain ka na, anak. Ibinabaon ka na niya sa impyerno. Hindi ko kayang makita ang anak kong pinipili ang dilim. Pero nagbingi-bingihan si Daniel. Ang sakit na naramdaman niya mula sa pagbabasa ng diary ay nagtulak sa kanya sa gilid ng pagkabaliw. Kailangan niyang ilabas ang galit na yon. Kailangan niyang iparamdam kay Michelle ang bawat onsa ng pagdurusa ng kanyang ina. Nilingon niya si Michelle. Nakita niyang muntikan ng madulas si Michelle sa bubong. Nagpatuloy siya sa paggawa kahit nanginginig ang mga kamay nito. Biglang kumulog ng malakas. Sinundan ito ng matatalim na kidlat. Daniel, tama na! Sigaw ni Nanay Gloria. Niyakap ng mahigpit ang anak. Nasasaktan ako sa ginagawa mo. Hindi ko na kaya. Nay, magpahinga ka na po.
sabi ni Daniel. Pero hindi siya kumikilos. Kailangan niyang matuto. Pero habang sinasabi niya yon, may kirot sa kanyang puso. Ang nanay niya ay umiiyak dahil sa kanya. Daniel, bumaba na si Michelle! Sigaw ni Nanay Gloria. Huwag mo nang ipilit. Pero huli na. Isang malakas na kidlat ang tumama sa kalapit na puno. Sa gulat ni Michelle, bigla itong nawalan ng balanse. Ah! Isang malakas na sigaw. Nakita ni Daniel sa dilim ang katawan ni Michelle na nahulog mula sa bubong ng bodega. Bogsh! Isang malakas na tunog ng pagbagsak. Michelle! Sigaw ni Nanay Gloria. Nanigas si Daniel. Ang pagbagsak ni Michelle. Ang sigaw ng kanyang ina. Lahat ng yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang utak. Tinakbo niya ang likuran. Nakita niya si Michelle. Nakahandusay ito sa putik. Hindi gumagalaw. Ang mukha nito ay dumudugo. Hindi na niya maaninag ang ekspresyon ng kanyang mukha. Dahil tinakpan na ito ng dugo at putik, hindi siya gumagalaw. Michelle! Sigaw ni Daniel. Huli na ba? Napunta ba siya sa limitasyon ng kanyang galit? Naubos ba siya ng puot? Lumuhod si Daniel sa tabi ni Michelle. Hindi niya naramdaman ang lamig ng ulan. Hindi niya naramdaman ang putik. Ang tanging naramdaman niya ay ang kanyang nanginginig na kamay habang sinasalat ang pulso ni Michelle. Wala. Walang pulso. Michelle! Walang pulso. Paulit-ulit na hinawakan ni Daniel ang leeg ni Michelle. Pilit na naghahanap ng kahit konting tibok ng buhay, pero wala. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng galit at puot na bumalot sa kanya ay biglang nawala. Napalitan ng isang matinding takot at panghihinayang. Napatayo siya. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, basang-basa ng ulan, at puno ng putik at dugo. Hindi ko sinasadya. Bulong niya sa sarili, paulit-ulit. Dumating si Nanay Gloria. Nakita nito si Michelle na nakahandusay sa putikan. Anak! Michelle! Naku po, Diyos ko! Lumuhod si Nanay Gloria sa tabi ni Michelle. Hindi ito naramdaman ang ulan o ang putik. Ang tanging inalala nito ay ang katawan ng babaeng dating nagpahirap sa kanya. Hinawakan ni Nanay Gloria ang mukha ni Michelle. Michelle, anak! Gumising ka! Michelle! Hindi sumasagot si Michelle. Nyugyug ni Nanay Gloria si Daniel. Daniel, anong ginawa mo? Bakit hindi siya gumagalaw? Dalhin mo siya sa hospital, anak. Dali. Para kaming robot, binuhat ni Daniel si Michelle. Tumatakbo siya sa ulan. Ang putik ay lumalapat sa bawat hakbang niya. Walang pakialam kung anong sasabihin ng mga kapitbahay. Walang pakialam sa katawan niyang lamig na lamig. Ang tanging iniisip niya ay ang mukha ni Michelle, ang kanyang mga mata na nagmamakaawa, ang kanyang boses na nanginginig sa takot, at ang huling utos niya, lumabas ka. Ayusin mo ang bubong. Daniel, anong nangyari? Isang boses, si Dr. Alex, ang matalik niyang kaibigan at kasamahan noong bata pa sila. Si Dr. Alex ang naka-duty sa pinakamalapit na community clinic. Alex! Si Michelle, nahulog. Nauutal na, sabi ni Daniel. Mabilis na kinuha ni Alex si Michelle. Dinala nila ito sa loob ng clinic. Heartbeat, Alex? May heartbeat? Nanginginig na tanong ni Daniel. Hinawakan ni Alex ang pulso ni Michelle. Pagkatapos, inilapit niya ang kanyang tainga sa dibdib nito. Huminga siya, Daniel. May pulso. Sigaw ni Alex. Mahina. Pero mayroon. Dali. Kailangan natin siyang bigyan ng oxygen at first aid. Nauntog ang ulo niya. Nakahinga ng maluwag si Daniel. Pakiramdam niya ay biglang nawala ang lahat ng bigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Buhay si Michelle. Nilinis nila ang sugat sa ulo ni Michelle. Nilagyan ng benda. Binigyan ng gamot pampamanhid at antibiotics. Nakatayo si Daniel sa labas ng emergency room. Basang-basa siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Lumapit si Nanay Gloria at hinawakan ang braso niya. Anak, bakit mo ginawa yon? Malungkot na tanong ng matanda.
Nakita ko ang galit sa mga mata mo. Narinig ko ang mga salita mo. Akala ko ba, ipinangako mo sa akin na hindi ka magiging halimaw? Nay, ang diary niyo, nauutal na, sabi ni Daniel. Ang lahat ng paghihirap niyo, gusto ko lang siyang parusahan, Nay. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa galit ko. Biglang huminga ng malalim si Nanay Gloria. Tiningnan niya ang anak. Ang kanyang mukha ay seryoso. Pak! Isang malakas na sampal. Napahawak si Daniel sa kanyang pisngi. Hindi siya nasaktan sa sampal, kundi sa tingin ng kanyang ina. Yan ang para sa galit mo. Galit na sabi ni Nanay Gloria. Ang boses niya ay nanginginig. Yan ang para sa ginawa mo kay Michelle. Ang akala mo ba, matutuwa ako kung magiging demonyo ka para sa akin? Anong mapapala natin sa paghihiganti? Masisira lang ang kaluluwa mo, anak. Pero Nay, ang sakit na pinadama niya sa inyo. Oo, masakit, putol ni Nanay Gloria. Pero tapos na yon. Si Michelle, nagbago na siya, Daniel. Nakita ko. Nakita ko na umiiyak siya sa tabi ko. Nakita ko na kinakausap niya ako kahit tulog ako. Ang huling sinabi niya, Nay, patawarin mo ako. Alam niya ang ginawa niya at nagbabago na siya. Natigilan si Daniel. Nagbago si Michelle? Kailan? Anak, patuloy ni Nanay Gloria. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya. Para sa iyo yon. Para makawala ka sa galit. Para makahinga ka ulit. Nakita ko ang takot sa mga mata mo kanina. Ang takot na pumatay ka ng tao. Ganyan ang buhay na gusto mo, anak. Niyakap ni Daniel ang kanyang ina. Umiyak siya. Hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa sakit ng katotohanan. Patawad, Nay. Patawad. Hikbi ni Daniel. Okay lang, anak, sabi ni Nanay Gloria. Hinahaplos ang buhok ng anak. Pero huwag mo nang ulitin. Hindi ito ang paraan. Mahal na mahal kita, anak. Kung ano ang sakit na naramdaman mo, mas masakit sa akin makita kang nagiging ganyan. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Michelle. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. Sumalubong sa kanya ang puting kisame ng klinik. Ang ulo niya ay umuugong sa sakit. Michelle? Narinig niya ang boses ni Nanay Gloria. Nakaupo ito sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Nanay? Paos na sabi ni Michelle. Okay lang po kayo? Hindi po ba kayo nilamig sa ulan? Nagulat si Nanay Gloria. Tiningnan niya si Michelle ng matagal. Pagkatapos, ngumiti ito. Isang ngiti na hindi pa nakikita ni Michelle sa mukha ng matanda sa loob ng mahabang panahon. Okay lang ako, anak, sabi ni Nanay Gloria. Hinaplos ang pisngi ni Michelle. Ikaw ang mahalaga. Kumusta ang ulo mo? Masakit po. Salamat sa Diyos at buhay ka. Bulong ni Nanay Gloria. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Daniel. Nakasuot ito ng tuyong damit, pero mugto ang mga mata. Huminto si Daniel sa may paanan ng kama ni Michelle. Tiningnan niya ang babaeng muntik niyang mapatay. Walang galit. Walang puot. Kundi pagsisisi. Tiningnan ni Michelle si Daniel. Ang tingin niya ay puno ng takot. Akala niya ay magsisimula na naman ang pagpapahirap. Michelle. Simula ni Daniel. Ang boses niya ay basag. Patawarin mo ako. Nanlaki ang mga mata ni Michelle. Pinapatawad kita. Dagdag ni Daniel. Pinapatawad ko ang lahat ng ginawa mo. Biglang tumulo ang luha sa mga mata ni Michelle. Hindi niya ito inaasahan. Akala niya ay patuloy siyang pagbabayarin. Naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi na takot, kundi paglaya. Tumingin si Michelle kay Nanay Gloria. Pagkatapos, tumingin siya kay Daniel. Ang pagbabago ay nagsimula na. Hindi lang sa kanya, kundi sa kanilang lahat. Makalipas ang 3 araw, pinayagan na si Michelle na umuwi. Nakasakay siya sa kotse ni Daniel. Tahimik lang sila. Walang nag-uusap. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng radyo.
Hindi na siya dinala ni Daniel sa bodega. Sa halip, sa main house siya dumiretso. Pagpasok nila, nagulat si Michelle. Malinis na ang buong bahay. Wala na ang mga bubog. Ang mga bato mula sa wasak na pader ay nalinis na. Ang dining table ay may mga simpleng pinggan at nakahanda ang almusal. Nasa mesa si Nanay Gloria. Nakangiti ito nang makita si Michelle. Anak, halika na. Kumain ka na. Nagluto ako ng paborito mong champorado. Napakunot ang noo ni Michelle. Champorado? Hindi niya paborito yon. Pero alam ni nanay na paborito niya yon nung bata pa siya, bago siya mabago ng pera. Salamat po, Nay. Mahinang sabi ni Michelle, umupo sa tabi ng matanda. Hindi na siya katulong. Hindi na siya bilango. Pero hindi rin siya asawa. Ang lahat ay nagbago. Pagkatapos mong kumain, Michelle, sabi ni Daniel, na tahimik na kumakain sa kabilang dulo ng mesa. May kailangan tayong tapusin. Naramdaman ni Michelle ang kaba. Tapusin? Ano pa ba ang matatapos? Nasira na ang lahat. Pagkatapos kumain, dinala ni Daniel si Michelle sa likod ng bahay. Hindi na koi pond ang nasa likod. Isang malaking bakanting lupa na ang dating kinatatayuan nito, pero hindi pa rin yon patag. May isang bahagi pa ng koi pond na hindi nalilinis, sabi ni Daniel. Ang pundasyon sa ilalim. Kailangan nating itong gibain at patagin. Kinuha ni Daniel ang isang maso. Gagawin mo ulit to? Takot na tanong ni Michelle. Hindi, sabi ni Daniel. Gagawin natin to. Nagulat si Michelle. Hindi niya inaasahan na tutulungan siya ni Daniel. Simula ngayon, patuloy ni Daniel, ang boses niya ay malambing na ngayon. Lahat ng pagkakamali na ginawa mo, tutulungan kitang itama. Lahat ng kalat na ginawa mo, tutulungan kitang linisin. Pero kailangan, ikaw ang magsisimula. Kinuha ni Daniel ang unang maso. Kumuha rin si Michelle. Nagsimula silang magtrabaho. Bogsh! Sinisira ni Daniel ang semento sa isang bahagi. Bogsh! Sinisira rin ni Michelle ang sa kanya. Walang nag-uusap. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng maso at ang paghinga nila. Sa bawat hampas, parang may natatanggal na bigat sa dibdib ni Michelle. Ang pundasyon ng koi pond, parang ito ang pundasyon ng kanyang pagiging sakim. Ang bawat pagbasag ay parang pagbasag sa kanyang lumang pagkatao. Makalipas ang ilang oras, pagod na sila. Wasak na ang pundasyon, patag na ang lupa. Nakatayo sila sa gitna ng bakanting lupa. Pawis na pawis, tiningnan ni Daniel ang lupa. Pagkatapos, tumingin siya kay Michelle. Simula bukas, sabi ni Daniel, dito tayo magtatanim ng gulay para hindi na tayo bumili sa palengke, para may sariwa tayong makakain. Ngumiti si Michelle. Ito ang unang pagkakataon na nakangiti siya ng totoo sa loob ng mahabang panahon. Sige Daniel, sabi niya. Ngunit alam ni Michelle na hindi pa ito ang katapusan. May isang bagay pa na kailangan niyang gawin. Pagkatapos nilang maligo at kumain ng hapunan, nagpaalam na si Michelle kay Nanay Gloria. Nay, pahinga na po kayo. Gabi na. Sige anak, sabi ni Nanay Gloria. Hinaplos ang pisngi ni Michelle. Magpahinga ka na rin. Pero hindi natulog si Michelle. Naglakad siya papunta sa mesa sa sala. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang papel at ballpen. Isinulat niya ang mga salita. Bawat stroke ay parang pagtanggap sa kanyang kapalaran. Daniel! Narinig niya ang boses ng asawa. Nakatayo ito sa likuran niya. Napatalon si Michelle. Agad niyang tinakpan ang papel. Anong ginagawa mo? Tanong ni Daniel. Wala. Ngunit huli na. Nakita na ni Daniel ang papel. Dahan-dahan niyang kinuha ito. Ito ay isang divorce paper. Nakasulat ang kanyang pangalan sa ilalim, may pirma na. Tiningnan ni Daniel ang papel. Pagkatapos, tumingin siya kay Michelle. Ang kanyang mukha ay seryoso. Michelle. Daniel, sabi ni Michelle, nakatingin sa mga mata niya. Naiintindihan ko na.
Hindi na ako karapat-dapat na maging asawa mo. Hindi ko na kayang tumingin sa'yo nang walang nararamdamang kasalanan. Kailangan nating maghiwalay. Hindi ito luha ng lungkot. Luha ito ng paglaya. At luha ng pagtanggap. Binayaran ko na ang lahat ng kasalanan ko sa'yo, Daniel. Pero sa nanay mo, hindi ko alam kung paano ko mababayaran yon. Hayaan mo akong umalis. Hayaan mo akong itama ang sarili ko sa ibang lugar. Napahinga ng malalim si Daniel. Hinawakan niya ang papel. Hindi niya ito pinunit. Hindi niya ito itinapon. Sige, Michelle, sabi ni Daniel. Ang boses niya ay malungkot, pero may bahid ng pag-unawa. Kung yan ang gusto mo. Madaling araw pa lang nang umalis si Michelle, hindi niya ginising si Daniel. Hindi niya ring ginising si Nanay Gloria. Tahimik siyang naglakad palabas ng mansyon, bit-bit ang isang lumang backpack. Lahat ng mamahaling gamit na dati ay pinagmamalaki niya ay wala na. Ang tanging dala niya ay ang mga damit na binili ni Daniel para sa kanya sa clinic at ang lumang duster na naging uniform niya sa loob ng ilang araw. Huminto siya sa labas ng gate. Lumingon siya sa mansyon. Ito na ngayon ang itsura ng bahay na kinagisnan niya. Bago pa ito palakihin at gawing palasyo. Maliit. Simple. Pero pakiramdam niya, mas maluwag ang dibdib niya ngayon. Mas malaya. Michelle, narinig niya ang boses ni Daniel. Nakatayo ito sa likod niya. Hawak ang divorce papers sa isang kamay. Hindi ka pa natutulog? Tanong ni Michelle. Hindi na. Narinig kitang gumalaw. Sagot ni Daniel. Lumapit ito sa kanya. Daniel, huwag mo nang ituloy ito. Sabi ni Michelle. Tumutulo ang luha. Tapos na ako sa pagiging asawa mo. Hindi ko na kaya. Alam ko, sabi ni Daniel. Hindi kita pipigilan, pero may gusto lang akong sabihin sa'yo. Hinawakan ni Daniel ang kamay ni Michelle. Ang kamay na yon na puno ng kalyo at sugat. Pinapatawad kita, Michelle, sabi ni Daniel. Ang boses niya ay malambing. Hindi dahil sa divorce paper na to, kundi dahil nakita ko na ang totoong pagsisisi sa'yo at dahil sa nanay. Ginawa ko to para sa kanya at para sa akin. Nagsimulang umiyak si Michelle. Daniel, ang paghihiganti ko, nasira lang ang kaluluwa ko. Patuloy ni Daniel, nakatingin sa mga mata ni Michelle. Nawala ang pagkatao ko, hindi ito ang gusto ng nanay. Kaya patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko, sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Patawad din, Daniel. Hikbi ni Michelle. Patawad sa lahat. Sa lahat ng sakit na dinulot ko sa inyo ni nanay. Walang yakapan. Walang halik. Tanging isang tingin na puno ng paglaya. Isang tingin na nagsasabing, tapos na ang laban. Tapos na ang puot. Binigay ni Daniel kay Michelle ang pera. Para sa'yo ito. Para makapagsimula ka. Umiling si Michelle. Hindi. Ayoko ng pera mo, Daniel. Gusto kong paghirapan ang sarili kong pera. Para malinis ang konsensya ko. Inilagay niya ang pera sa bag ni Daniel. Aalis na ako, sabi ni Michelle. Salamat sa lahat, Daniel. Tumalikod si Michelle. Hindi na siya lumingon. Naglakad siya palayo, patungo sa bus stop. Tiningnan lang ni Daniel ang papalayo nitong anino. Makalipas ang 1 taon, ang mansyon na dating punong-puno ng kayabangan ay isa ng simpleng bahay. Ang hardin ay puno na ng sariwang gulay. Ang dating koi pond ay isa ng malawak na taniman ng mga talong, kamatis at sili. Malusog na si Nanay Gloria. Nakaupo ito sa labas, nagdidilig ng mga halaman. Ang kanyang mga mata ay puno ng sigla at saya. Si Daniel naman ay abala sa pag-aayos ng lupa. Hindi na siya sundalo. Nag-apply na siya sa isang NGO na tumutulong sa mga magsasaka. Ang bahay ay hindi na mayaman, pero mas mayaman sa pagmamahalan at kapayapaan. Isang araw, habang nagtatanim si Daniel ng mga buto, may isang sobre siyang nakita sa gate. Walang pangalan ang nagpadala. Binuksan niya ito.
Sa loob, may isang maliit na bankbook at isang liham. Daniel, nakasulat sa sulat kamay na halos hindi na niya makilala. Alam kong matagal na akong walang paramdam. Nagtatrabaho ako ngayon sa isang maliit na karinderya sa probinsya. Hindi madali, pero masaya ako. Ang bawat sentimo na kinikita ko ay galing sa pagod ko. Iyan ang pera na ipon ko para bayaran ang utang ko sa iyo at kay nanay. Alam kong hindi sapat ito para sa lahat ng sakit na dinulot ko, pero sana tanggapin mo. Malapit na akong matapos mag-aral ng culinary. Plano kong magsimula ng sarili kong negosyo. Daniel, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong makapagsimula ulit. At nanay, mahal na mahal ko po kayo. Sana, balang araw, mapatawad niyo pa rin ako. Michelle, nakangiti si Daniel, hindi na galit, hindi na puot, kundi kapayapaan. Tumingin siya sa malawak na taniman. Pagkatapos, tumingin siya sa langit. Malaya na si Michelle at siya rin. Ang tunay na yaman ay hindi ang mansyon o ang mga alahas. Ito ay ang busilak na puso, ang kapayapaan sa loob, at ang kakayahang magpatawad.